Okay, so magandang hapon, class. Magandang hapon, teacher. Okay, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng panalangin na pangungunahan ni Wenelin. Okay, Wenelin. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, maraming salamat sa iyong panalangin, Wenelin. So magandang hapon ulit, mga bata. Magandang hapon din po. Magandang hapon, teacher. Ikaw po kayo ngayong hapon. Mabuti naman po, teacher. Okay, ako ay nagagalak dahil kayo ay mabuti at okay sa oras na ito. So bago ang lahat, iti-check ko muna ang inyong attendance upang malaman ko kung sino ang liban at hindi liban sa ating klase. So kapag tinatawag ko ang inyong pangalan, ay sabihin lamang ang present. So Wenelin, Present po, teacher. Inerio, Teacher. Jane Mers, Present po, teacher. Lori May, Torife, okay, mukhang wala yatang signal si Florife. So masaya pa rin ako dahil kayo ay kumpleto sa aking klase. So class, mayroon akong kanta at sayaw at ito ay pinamagatang paa, tuhod, balikat at ulo. So kayo ay inaanyahan kong sumabay sa kanta at sayaw. So akin munang i-demonstrate ang kanta at sayaw at pagkatapos nito ay tayong lahat ay kakanta at sasayaw. So inaanyayahan ko ang lahat na i-open ang kanilang mga kamera at ang mikropono. So narito ang paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo. Okay, another one, class, pakibilisan. So paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo. So class, aking napagtanto na kayo ay naging aktibo sa ating klase ngayon. So bago ang lahat, katulad ng mga ibang guro class, mayroon din akong mga alituntunin na dapat inyong sundin. Una sa lahat, kinakailangan ko ang inyong partisipasyon at inyong kooperasyon sa aking klase. Pangalawa, kahit na nasa virtual o online class tayo, kayo ay inaatasan kong magsuot ng formal na damit. Pangatlo, dapat i-on ang inyong mga kamera upang malaman ko kung ano ang posisyon ninyo dyan sa inyo. I-off lamang inyong kamera kapag kayo ay may mahinang signal connection. So, i-on ang inyong mga mikropono kapag kayo ay inaatasang sumagot at i-off naman ito kapag kayo ay hindi inaatasang sumagot. So, class, nagkakaintindihan ba tayo? Opo, teacher. Opo, teacher. Okay, magaling. So, class, nandito si Teacher April upang ipaliwanag sa atin ang behavioral chart. Teacher April. Okay, salamat Teacher Nisan. So magandang hapon ulit sa inyong lahat mga bata. Magandang hapon din, teacher. Mayroon ako ditong behavioral chart. So nakikita nyo ba? Opo, teacher.
Okay. Ito ay magdidetermina sa inyong mga katangian, partisipasyon at kooperasyon sa ating klase. Mayroon tayong 3 pangkat at sa bawat aktibidad, bawat pangkat ay inaasahang magbigay presentasyon at maging aktibo para dahil sa bawat tamang sagot, kayo ay makakakuha ng puntos o ang inyong pangkat ay aakyat dito sa ating hagdanan. Pero mababawasan ito at babalik pababa kung kayo ay nakikitaan ng di katangi-tangi na katangian. At dahil dyan, inanyayahan ko kayong maging aktibo at makilahok sa mga ating aktibidad para manalo at matuto. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo, teacher. Magaling. Opo, teacher. Bago tayo dumako sa ating naturang gawain, ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo? Inaryo, teacher. Okay, Inario? Ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo po, teacher, ay ang paraan ng pagpili ng pinuno ng lalawigan. Tama. Para malaman natin kung kayo ay may natutunan sa ating talakayan noong nakaraan, ay meron tayong gagawing aktibidad. Teacher Nisan, paki-share ng iyong screen. Okay, Teacher April. At ngayon, pakibasa ng panuto. Okay, Nario. Ano ang usap? Lagyan ng P ang taong pipiliin mong maging pinuno at H naman kung hindi. Okay, maraming salamat. So, babasahin natin ang pangungusap at sabihin nyo sa akin ang P kung ang taong ito ay gusto nyong maging pinuno at H naman kung hindi. Maliwanag ba? Opo, teacher. Opo, teacher. Okay. Sino ang gustong sumagot sa unang pangungusap? Inaryo, Winilin teacher. po, teacher. Okay, Inario. Number 1. Tapat at tumutupad sa kanyang sinasabi. P po, teacher. Okay, tama. Sino naman ang gustong sumagot sa ikalawang pangungusap? Nisan po, teacher. Okay, Winilin po, Nisan. teacher. Okay, pangalawang katanungan. Dating pinuno at tinanggal sa posisyon. Ito po ay H, teacher. Okay, magaling. Sa pangatlong pangungusap, sino ang gustong sumagot? Winilin po, teacher. Okay, Wenelin. Pangatlo, nahatulang mabilanggo. Ito po ay H po, teacher. Okay, tama. Sa pang-apat na pangungusap, sino ang gustong sumagot? Inaryo, teacher. Okay, Inario. Inaako ang pananagutang makatugon sa pagunlad ng bansa. P po, teacher. Okay, magaling. Sa panghuling pangungusap, sino ang gustong sumagot? Nisan po, teacher. Okay, Nisan. Iniisip ang kapakanan ng nakararami. Ito po ay P, teacher. Okay, magaling. Dahil talagang nakikinig kayo at may natutunan kayo sa ating nakaraang aralin. Ibabalik natin kay Teacher Nisan para sa iba pang mga detalye. Teacher Nisan? Okay, maraming salamat, Teacher April. So ngayon, class, mayroon akong mga larawang ipapakita sa inyo. Obserbahan ninyong mabuti ang nakapaskil na larawan sa screen. So bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang obserbahan ang larawan. So, nakikita niyo na ba ang larawan, class? Teacher. Okay, magsisimula na ang inyong obserbasyon ngayon.
Okay, natapos na ang 1 minuto. So, unang katanungan. Ano ang obserbasyon ninyo sa larawan? Neryo po, teacher. Okay, Eneryo? Base po sa dalawang larawan na ipinakita mo, teacher, ito po ay nagpapakita ng estado ng isang pamumuhay ng isang pamilya po, teacher. Okay, magaling, Eneryo. So, ang grupo na Eneryo ay magkakaroon ng puntos. So, base kay Eneryo, sa kanyang obserbasyon, ang larawang makikita sa ating screen ay ang pamumuhay o estado ng isang pamilya. So, pangalawang katanungan, paano mo maikukumpara ang mga larawan? Sinong gustong sumagot? Winilin po, teacher. Okay, Wenilyn. Maikukumpara ko po ang dalawang larawan dahil sa unang larawan po ay may mga pamilya na feel ko po sila ay kumakain sa restaurant magsama-sama at sa isang larawan naman po ay feel ko po ay nakakaawa silang tingnan dahil sila ay mahirap lamang po. Okay, tama, Wenilyn. So, ang grupo ni Wenilyn ay magkakaroon ng puntos. So, base sa mga larawan, ang unang larawan ay nagpapahiwatig ng isang marangya na pamilya dahil sila ay nakakakain sa isang mamahaling restaurant. Samantalang ang pangalawang larawan naman, class, ay ito ay mahirap na pamumuhay o mahirap na pamilya dahil kumakain lamang sila sa isang lugar kung saan madumi ito at hindi formal. So, ang mga larawang makikita sa screen, class, ay pamilyang mahirap at mayaman sa ating lipunan. So, alam niyo ba, class, na ang mga Pilipino ay nagtataglay ng pag-uuri at katayuan sa lipunan na naayon sa 3 uri ng sinaunang lipunang Pilipino noon? Hindi po, teacher. Hindi po, teacher. Okay, kung ganun, samahan niyo ako sa umagang o sa hapon ito at ating tuklasin ang isa na namang bagong aralin tungkol sa basahin ng sabay-sabay. Mga sinaunang lipunang Pilipino. Mga sinaunang lipunang Pilipino. Makinig kayo at unawaing mabuti ang ating aralin sa hapong ito sapagkat sa katapusan nito, kayo ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod. So, pakibasa ang layunin. You, teacher. Lovely po, teacher. Okay, lovely. Layunin, natutukoy ang mga antas ng sinaunang lipunang Pilipino. B. Nakakaguhit ng taong napapabilang sa 3 antas ng katayuan sa lipunan. C. Nabibigyang halaga ang mga katangian ng 3 antas ng lipunan sa pamamagitan ng isang tula, kanta at slogan. Okay, maraming salamat sa pagbabasa, lovely. So, naintindihan ba ang mga layunin, class? Opo, teacher. Opo, teacher. Okay, so noong sinaunang panahon, class, ang mga Pilipino ay nagtataglay ng iba't ibang katayuan sa kanilang pamumuhay. So ito ay nagsisilbing kanilang o basihan ng kanilang pagkakakilanlan. Lingid naman sa ating kaalaman na hindi pantay-patay ang estado ng buhay ng mamayang Pilipino. Dahil na rin sa kahirapan at karangyaan na tinatamasa ng mga tao sa ating lipunan. So, ang katangian, ang lipunan natin noon ay binubuo ng mga 3 uri at ito ang mga sumusunod. Okay, pakibasa. You, teacher. Lovely, teacher. Okay. Okay, Eneryo.
Tatlong antas ng unang lipunang Pilipino. Una, Maharlika. Pangalawa, Timawa. Pangatlo, Aliping namama at Sagigilid. Okay. Ang tatlong antas ng sinaunang lipunang Pilipino ay ang mga Maharlika, Timawa, at Alipin. So, bago ang lahat, class, mayroon muna akong ipapakitang larawan. So, base sa larawan, class, ano ang inyong obserbasyon dito? Okay. Sinong gustong sumagot? Magtatawag ako. Lovely. Pakiulit nga yung tanong, teacher. Base sa larawang nakapaskil sa screen, ano ang iyong obserbasyon dito? Okay, pagpatuloy, Lovely. Greenmars po, teacher. Sila po ay isang Maharlika, teacher. So, tama, Lovely. So, ito ay Maharlika. So, base sa larawan, Lovely, ang dalawang taong ito ay nagtataglay o nagsusuot ng mga mararangya na kasuotan. So, base sa larawan, ang babae ay nagsusuot ng isang mamahaling damit na mukha siyang isang diyosa o isang reyna. Samantalang ang lalaki naman ay ito ay isang kasuotan na marangya din na nagpapahiwatig ng karangyaan sa kanilang buhay. So, tinatawag ang mga taong ito na isang datu, raha, o sultan. So, nakuha ba mga bata? Opo, teacher. Opo, teacher. Opo, teacher. So, okay. So, ang unang antas ng sinaunang lipunang Pilipino ay ang Maharlika. So, pakibasa. Lovely po, teacher. Okay, Jane Mers. Opo, teacher, Maharlika. Ang Maharlika ay ipinanganak ng Malaya sa pagkaalipin. May karapatang hindi magbayad ng buwis. Sila ay makapangyarihan sa lipunan at mayroong mga alipin. So, maraming salamat, Jane Mers. So, ang Maharlika ay ipinanganak ng Malaya sa pagkaalipin. Sila ay may karapatang hindi magbayad ng buwis. At sila rin ay may nakapangyarihan sa lipunan at mayroong mga alipin. So, ang aking pinakitang larawan kanina ay isa sa mga halimbawa ng isang Maharlika. Sila ay ang mga taong datu, mga sultan, reyna, at mga diyosa na nagpapaloob ng karangyaan sa kanilang buhay. So, wala silang karapatang magbayad na buwis dahil na rin sa kanilang karangyaan. So, ang mga taong bumubuo sa uri ng Maharlika, gaya ng sinabi ko, ay datu, raha, sultan, dayang, o lakambini. Ito ang mga tawag sa kanilang mga asawang, kabilan rin sa pamilya ng datu at iba pang kamag-anak ng datu. Sila ang may karapatang maghawak ng kapangyarihan sa isang barangay at pinipili na maging pinuno ng isang barangay. At ilan sa kanilang mga karapatan at pribilehiyo ay ang hindi pagbabayad ng buwis gaya ng sinabi ko kanina at base na rin sa nakapaskil sa screen. So sila rin ay may karapatang magmay-ari ng lupa at iba't ibang ari-arian katulad ng mga alahas, mga bahay at mga lupain. So nagkakaintindihan ba tayo mga bata?
Opo, teacher. Okay, kung talagang naiintindihan ninyo, meron akong katanungan. So, anong mga taong bumubuo sa uri ng Maharlika? Sinong gustong sumagot? Jane Mers po, teacher. Okay, Jane Lovely, Mers. teacher. So, ang mga taong bumubuo sa uri ng Maharlika po, teacher, ay ang mga dato, raha, sultan, gayang ulakambini. Okay, tama, Jane Mers. So, ang grupo ni Jane Mers ay magkakaroon ng isang puntos. So, class, ano ang mga karapatan ng isang Maharlika? Sinong gustong sumagot? Okay, Lovely. Lovely, andyan ka ba? Okay, mukhang mahina ang signal ni Lovely. So, Wenelin? Po, Inario, teacher. Okay, Inario. Para po sa akin, teacher, sila ay may karapatang hindi magbayad ng buwis, teacher. Okay, magaling, Inario. So, ang grupo ni Inario ay magkakaroon ng puntos. So, yun lamang para sa akin at tinatawag ko si Teacher April upang ipagpatuloy ang talakayan. Teacher April. Okay, salamat Teacher Nisan. So, sa larawang inyong nakikita sa inyong mga screen, ano ang inyong masasabi sa larawang ito? Para po sa akin, teacher, isang pong larawan ng Timawa, teacher. Okay, sila ba ay masasabi mo bang sila ay mayaman, may kaya o mahirap? Para po sa akin, may kaya lang po, teacher. Okay, tama. So, ating alamin kung ano ang ikalawang antas ng sinaunang lipunang Pilipino. Next slide. Okay, ang pangalawang antas ng sinaunang lipunang Pilipino ay ang Timawa. Pakibasa ng mga katangian ng isang Timawa. Okay, Cherry Love, teacher. Okay, Cherry Love. Timawa, may karapatang hindi magbayad ng buwis. Sila ay katulong ng Diyos. Sila ay katulong ng dato sa pakikipagdigma at pagpapalakad ng mga lupain. May karapatang pumili ng sariling hanap buhay at may karapatang may-ari ng ari-arian. Okay, maraming salamat. So, ang mga taong kabilang sa Timawa ay ang mga mandirigma, mga ngalakal, mga mamayang malaya at mga aliping naging malaya. So, kagaya ng Maharlika, may karapatan din sila na magmay-ari ng ari-arian at hindi magbayad ng buwis. So, sa tingin niyo, class, ano ang katangian at karapatan ng Timawa at Maharlika ang magkatulad? Nisan po, teacher. Winilin po, teacher. Okay, Wenelin. Sa palagay ko po, ang magkatulad sa kanila, sa Timawa at sa Maharlika ay may karapatan silang hindi magbayad ng buwis po, teacher. Okay, magaling. Meron ba pareho ba silang may tinatamasang kalayaan? Opo, teacher. Okay, mahusay. Pareho silang
Pareho silang may pribilehiyong hindi magbayad ng buwis, ngunit ang timawa ay may tungkuling tulungan ang mga datos sa pamamalakad sa mga lupain at sumamang makidigma, lalo na ang mga mandirigma. Maliwanag ba, class? Opo, teacher. Opo, Opo, teacher. teacher. Next slide. Sa larawan namang ito, ano ang inyong masasabi? Base sa kanilang pananamit o sinusuot? Winilin po, teacher. Try. Okay, Wenelin? Ang base po sa imahe na yan, teacher, ay masasabi ko sila po ay mga alipin po. Okay, tama. Sa palagay mo, sa ating lipunan ngayon, ano ang kanilang antas? Nisan po, teacher. Okay, Nisan? Sa tingin ko po, teacher, sa panahon po ngayon, ang kanilang antas ay isang mahirap po. Okay, magaling. So, alamin natin kung ano ang katangian at ano ang ikatlong antas ng sinaunang lipunang Pilipino. Papakibasa. Ayun. Repeat, teacher. Lovely po, Okay, teacher. Flority. Okay. Alipin, pinakamababang antas ng lipunan. Mayroong dalawang uri ang alipin. Ito ay ang aliping namamahay at aliping Sagigilid. Sa gigilid. Okay, maraming salamat, Florite. Bago natin talakayin ang alipin ang mga uri ng alipin, may alam ba kayong dahilan kung bakit nagiging alipin ang isang tao? Class, meron ba kayong mga ideya? Teacher. Opo, teacher. Okay, Jane Mers. Dahil po sa kahirapan, teacher, kaya po naging alipin ang isang tao, teacher. Pakiulit. Dahil po sa kahirapan, teacher, ang isang tao po ay nagiging isang alipin. Okay, alamin natin kung tama ba ang iyong naging sagot. Nagiging alipin ang isang tao kung ipinanganak siya bilang alipin at may pagkakautang na hindi kayang bayaran. Maaari rin na magiging alipin ng isang tao kung siya ay nabihag mula sa digmaan at lumabag sa batas na ang kaparusahan ay ang pagiging alipin. Maliwanag ba iyon sa inyo, class? Opo, teacher. Opo, teacher. Okay. Alamin na natin kung ano ang katangian at uri ng alipin. Next slide. Sino ang gustong bumasa? Cherry Love, teacher. Okay, Cherry Love. Aliping namamahay. Sila ay may kalayaan, maaari silang mag-asawa at magkaroon ng sarili nilang ari-arian. Nagsisilbi lamang sa dato kung kinakailangan. Okay, maraming salamat, Cherry Love. Ang aliping namamahay ay mas mataas na pinakamataas na uri sa alipin dahil ito ay kayang magkaroon ng pamamahay at ari-arian at siya ay nagsisilbi lamang sa dato kung kinakailangan. Next.
Okay, basahin ang aliping sagigilid. Cherry Love, teacher. Gilid po, teacher. Lovely, pakibasa. Aliping sa gigilid. Ang pinakamababang uri ng alipin sapagkat wala silang kalayaan at maaari silang ipagbili. Nakatira mismo sa maharlika o timawa na kanilang pinaglilingkuran, teacher. Okay, maraming salamat. Ang aliping sagigilid ay isang mababang uri ng alipin. Ito'y naninirahan sa tahanan ng maharlika o timawang nagmamay-ari sa kanya. Maaari siyang ipagbili ng kanyang amo o Panginoon at wala siyang karapatang mag-asawa kung ito'y hindi nais ng kanyang Panginoon. Sa tingin niyo, class, sino ang nagtataglay ng kalayaan? Ang aliping sagigilid ba o aliping namamahay? Sino ang gustong sumagot? Enerio? Ulit po yung tanong po. Okay. Sa tingin niyo, sino ang mas nagtataglay ng kalayaan? Cherry Love po, teacher. Okay, Cherry Love. Sa dalawa po, ang natataglay po ng kalayaan, kung papipiliin po is yung aliping namamahay. At bakit mo naman nasabi iyan? Dahil sila po ang mas mataas na uri ng alipin. At may taglay po silang Okay. gawin kung ano po yung gusto nila. Maraming salamat. Okay. Ang nagtataglay ng kalayaan ay ang aliping namamahay dahil may kakayahan silang manahanan sa sarili nilang bahay at mamili ng kanilang mapapangasawa. Samantalang ang lahat ng aspeto ng buhay ng isang aliping sagigilid ay nasa desisyon o nasa kamay ng kanyang among pinagsisilbihan. So, maliwanag ba iyon, class? Opo, teacher. Sa tingin niyo, panghabang buhay ba nakatayuan ng isang tao sa lipunan? Kumbaga, yung alipin hindi na ba pwedeng magiging maharlika o timawa at yung mga maharlika o timawa ay hindi pwedeng maging alipin? Sa tingin niyo? Meron ba kayong mga ideya o wala? Nisan po, teacher. Okay, Nisan? Sa tingin ko po, teacher, pwedeng ang alipin ay magiging maharlika o ang alipin ay pwedeng maging timawa kapag ang tao ay nagsisikap at at siya ay porsigido sa buhay upang umasenso at umangat ang kanyang pamumuhay sa lipunan. Okay, magaling. Tama ang iyong naging sagot. Ang katayuan ng isang tao sa noong sinaunang panahon ay hindi panghabang buhay dahil ang bawat tao ay maaaring bumaba o tumaas ang kanilang pwesto sa lipunan. Ito'y nakadepende sa kanilang pagpupursige at mga kamaliang pwedeng magawa. Maliwanag ba iyon sa inyo, class? Opo, teacher. Meron ba kayong mga Opo, teacher. katanungan? Wala Wala po, na po, teacher. Okay. Dahil dyan, ibabalik ulit natin kay Teacher Nisan para sa inyong mga aktibidad. Teacher Nisan? Okay, maraming salamat, Teacher April. So, andyan pa ba kayo, class? Opo, Opo, teacher. teacher. Opo, teacher. Okay, so meron akong isang katanungan. So, bakit mahalaga na ating pag-aralan ang mga sinaunang lipunang Pilipino? Lovely po, teacher. Cherry Love, teacher. Okay, lovely. Yes po, teacher. Para po sa akin, teacher, mahalaga
po nating malaman ito at pag-aralan ang mga sinaunang tao upang malaman din natin ang pamumuhay nila dati at ang kanilang sitwasyon at upang malaman na rin natin ang pagkakaroon ng pagkapantay-pantay ba na pagtrato sa lipunan at kahit na magkaiba tayo ng uri ng lipunan, teacher. Tama. Magaling, Lovely. So, ang grupo ni Lovely ay magkakaroon ng isang puntos. So, para kay Lovely, mahalaga na malaman natin at pag-aralan ang mga sinaunang lipunang Pilipino upang malaman natin o masabi natin ang kanilang sitwasyon noon at upang malaman natin kung nagkakaroon ba sila ng pagkakapantay-pantay o pagkakaroon ng sapat na pribilehiyo sa isang komunidad. So, sino pa ang gustong sumagot? Cherry Love, teacher. Cherry Love, Okay, teacher. Cherry Love. Sa aking pananaw po, teacher, mahalaga na pag-aralan natin ang mga sinaunang lipunang Pilipino upang maging alam natin na nagkaroon pala ng uri ng lipunan noong nakaraang panahon at dahil dito, nagsisilbi itong pinanggalingan kung anuman ang mayroon ngayon sa ating lipunan. Tulad na lamang ng mahirap at mayaman, malalaman natin na mayroon rin pala ang klase ng pamumuhay noong unang panahon. Tama. Magaling, Cherry Love. So, ang grupo ni Cherry Love ay magkakaroon ng puntos. So, mahalagang pag-aralan natin ang kasaysayan noong unang panahon para malaman natin ang nangyari noon sa katangian ng lipunan, pamahalaan, kultura, kabuhayan, at ang ating kapaligiran. Maunawaan rin natin ang epekto nito sa kasalukuyang kalagayan. So, mapapabuti ang hinaharap at makahanap ng solusyon para hindi na makabalik pa sa dati ang nangyari noon na hindi lahat ay may kalayaan at ang lahat ay hindi nabibigyan ng sapat na pangailangan sa kanilang buhay. So, mahalaga din nating malaman ang mga uri ng lipunan noon upang may kaalaman tayo kung ang bawat uri ba ay may magandang naidulot sa lipunan o nagkakaroon ba ng pagtutulungan at respeto sa bawat isa. Sa pamamagitan nito, masasabi natin na may pantay-pantay ba na pagtingin ang bawat tao o nagsisilbi ba itong basihan ng pagkakaroon ng respeto, oportunidad ng isang tao, at kapangyarihan ng isang lipunan. So dahil dito, ating mapagtanto at ating malaman na umuusbong na pala ang ganitong trato sa lipunan noong unang panahon. Naintindihan niyo ba, class? Yes, teacher. Opo, teacher. Opo, teacher. Okay, magaling. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po, teacher. Kung wala na, dumako na tayo sa mga inhanda naming gawain para sa inyo. So, gawain 1. Okay, pakibasa ang panuto. Cherry Love, teacher. Okay, Cherry Love. Panuto. Tukuyin kung ang pangungusap ay tama o mali. Okay, maraming salamat, Cherry Love. So, sa unang pangungusap, sino ang makapagsasabi kung ito ba ay tama o mali? Sinong gustong sumagot? Inaryo po, teacher. Okay, Pinilin po, Inario. teacher. Cherry ang Love, teacher. mga maharlika ay nagtataglay ng karapatang hindi magbayad ng buwis. Tama po, teacher. Okay, magaling, Ineryo. So, ang grupo na Ineryo ay magkakaroon ng puntos. So, tama na ang mga maharlika ay nagtataglay ng karapatang hindi magbayad ng buwis. So, tama. Sa pangalawang pangungusap naman, sinong gustong sumagot?
Cherry Love, teacher. Okay, Cherry Love. Number 2, ang aliping na mamahay ay walang karapatang magmamay-ari ng mga ari-arian. Tama, teacher. Okay, magaling Cherry Love. So ang grupo ng Cherry Love ay magkakaroon ng puntos. So magaling, tama. Ang aliping na mamahay ay walang karapatang magmay-ari ng mga ari-arian o mga lupain. So magpatuloy tayo sa pangatlong pangungusap. Okay, sinong gustong sumagot? Cherry Love, teacher. Teacher, Okay, si Enerio naman. ang mga timawa ay hindi nagbabayad ng buwis, ngunit ang kapalit nito ay pagtulong nila sa dato sa pakikidigma at pagpalalakad ng mga lupain. Para po sa akin, teacher, ay mali po, teacher. Okay, tama Enerio. So mali, ang mga timawa ay hindi nagbabayad ng buwis, ngunit ang kapalit nito ay pagtulong nila sa dato sa pakikidigma at pagpapalakad ng mga lupain. So ito ay mali. Dahil ang timawa ay may karapatan ding magbayad ng buwis. Okay, sa pang-apat naman. Cherry Love, teacher. Okay, Cherry Love. Pang-apat, ang aliping sa gigilid ay mas mataas na uri kaysa sa aliping na mamahay. Mali po, teacher. Okay, tama, Cherry Love. So ang grupo ni Cherry Love ay magkakaroon ng puntos. So ang aliping sa gigilid ay hindi mas mataas na uri kaysa sa aliping na mamahay. Dahil mas mataas ang aliping na mamahay kaysa sa aliping sa gigilid. So tama, Cherry Love. So sa panghuling pangungusap. Cherry Love, teacher. Okay, Jane Mers. So, ang mga timawa at maharlika ay parehong may karapatan na magmay-ari ng alipin. Tama po, teacher. Magaling, Jane Mers. So, ito ay tama. So, ang grupo ni Jane Mers ay magkakaroon ng puntos. So, ang mga timawa at maharlika ay parehong may karapatang magmay-ari ng alipin. So, pumunta naman tayo sa gawain 2. Okay, pakibasa ang panuto. Lovely, teacher. Cherry Love, teacher. Okay, Cherry Love. Panuto. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Ang bawat grupo ay may kanya-kanyang gawain. Okay, pagpatuloy, Cherry Love. Wait lang po, teacher. Nawala po yung slide. Naglo-loading po siya. Okay, lovely. Ay, okay na po, teacher. Sige, Cherry Love, pagpatuloy mo. Unang pangkat, gumawa ng isang tula na nagpapakita ng katangian sa uri ng maharlika na may 2 to 3 saknong na 4 na taluntod bawat saknong. Pangalawang pangkat, gumawa ng isang maikling kanta tungkol sa mga taong napapabilang sa mga uri ng timawa. 3 pangkat, gumawa ng slogan tungkol sa kaibahan ng mga taong napapabilang sa uri ng alipin. Okay, maraming salamat sa pagbabasa, Cherry Love. So, ang inyong mga gawain ay nakabatay sa rubrics na aking inihanda. So, screenshot nyo lamang ito upang maging batayan sa inyong score. Opo, Tapos teacher. na po, Okay, tapos teacher. na bang mag-screenshot, class? Opo, teacher. Teacher. Okay, dumako naman tayo sa evaluasyon. Okay, pakibasa ang panuto. Cherry Love, teacher. Okay, Winilin, lovely. teacher. Panuto. Sa isang long paper, gumuhit ng tauhan o taong napapabilang
sa tatlong antas ng lipunan. Pumili lamang ng isang uri at iguhit ang mga taong naaayon sa katangian nito. Okay, maraming salamat sa pagbabasa, Lovely. So, ang gagawin nyo lamang sa isang long bond paper, kinakailangan yung gumuhit ng tauhan o taong napapabilang sa tatlong antas ng lipunan. So, pumili lamang kayo ng isang uri at iguhit ang taong naayon sa katangian nito. So, halimbawa, if pipiliin ninyo ang timawa, so kinakailangan yung gumuhit ng taong napapabilang sa timawa. Okay, ang inyong aktibidad ay nakabatay sa rubrics na aking inihanda. Screenshot mo lamang ito, class. Tapos na po. Done na po, teacher. Okay. So, dumako na tayo sa inyong takdang aralin. Pakibasa. Cherry Done love po, teacher. Cherry love teacher. Okay, Renilyn. Panoto, sa isang buong papel, ipaliwanag ang kahalagahan ng tatlong antas ng lipunan noong sinaunang panahon. Okay, maraming salamat sa pagbabasa, Renilyn. So, ang inyong takdang aralin ay sa isang buong papel, kinakailangan nyo lamang ipaliwanag ang kahalagahan ng tatlong antas ng lipunan noong sinaunang panahon. So, nakuha nyo ba mga bata? Opo, teacher. So, at aking ibabalik kay Teacher April ang upang lahad ang panalo sa ating behavioral chart. O ang nanalo sa ating behavioral chart. Teacher April? Okay, salamat Teacher Nisan. Excited na ba kayong malaman kung sino ang nakakuha ng mataas na puntos? Yes, Opo, teacher. teacher. Okay, at ang nakakuha ng pinakamataas na puntos ay galing sa pangalawang pangkat. At kayo ay makakakuha ng 3 tala. At ang sumusunod naman ay ang pangatlong pangkat at ang panghuli ay ang unang pangkat. At doon nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Sana ay may natutunan kayo at naging masaya ang inyong araw ngayong araw na ito. Paalam mga bata. Salamat sa pakikinig. Alam Bye, po, ma'am. ma'am.